Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi yung makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. Fly me to the moon. Let me fly. Hello, Kabisyo. Uy, nawawala si Mama Tanya. Lumubog ata sa banga. Wala na isang bang hello, Kabisyo kapwa. Kapilin nyo nga po. Ako po, si Christine Dera, si Mama Tanya na sa feeling ng iba. Oo, itatry natin siyang i-patch ha. Tingnan natin ha. Kasi medyo, akalain mo yun, masamang damo, tinatabla ng sakit. Akalain mo yun? Opo, natuluyan si Tanya Chinita, pero boy naman siya. Oo, sabi nga niya sa akin kanina, Mama Christine. Ere pa rin ako, gagawa natin ng paraan yan, sa ngalan ng salapi. Makasalapi, wagas, ayan tayo eh. Sige Mama Tanya, magkarinigan tayo mamaya ha. Gusto kong marinig ang iyong boses kasi namimiss na kita. Sigurado kapag ka nandito si Tanya, sasabihin nun, plastic. Baka plastic, wagas, ayan tayo eh. Basta mamaya, oo, alam ko maraming makakamiss kay Mama Tanya, pero huwag kayong mag-alala, gagawa ako ng himala kasama ng aming mga technician dito. Oo, may himala, maniwala ka. Oo, basta. Wala anyway, ang kwento nga natin ngayon ay kwento ni Robert mula sa Taguig City. Tumawag po siya February 12, 2013. Yung mga gaganap po bilang Robert, walang iba kundi si Diego Bandido. Si Charlie bilang si Christopher, ay baliktad. Christopher pala bilang Charlie. Ayan tayo eh. Eto pa gaganap na isa pang bakla. Ang itim naman na bakla nito. Bilang Tony, si Totoy ba to? Gaganap na bakla. Yay! Gaganap din na bakla si Rico Panyero bilang Darwin. At syempre, nandito rin syempre yung ating mga kababaihan bilang Maylene si Rakitera at bilang Doris si Missy Hisa. Naku mamaya ha, kaya there ka lang. Dito lang ako at hindi ko na patatagalin pa. Ipasok na natin ito habang mayroon kayo naririnig sa background. O mga radio technician po namin, nagkakagulo po sila dito. O tinatry namin ipasok si Mama Tanya, kaya lang baka masikip kaya hindi makapasok. Masikip yung linya, ganon. O siya, sige na Kabisyo kapwa. Eto na nga po ang kwento ni Robert dito po sa Papa Jack's True Love Conversations. The drama. The drama special. TLC. Robert, 27 from Taguig, tama? Tama. Ang ginagawa sa buhay? May business. Tusyal. May business? Anong negosyo? Ano na po yun, Papa Jack, private na po. Ay, illegal. Illegal? Hindi naman, Papa Jack. Yan, totoo. Legal na legal po. Legal. Eto ba yung mga tipong, yung mga serbisyo o produkto? Hindi rin po. Serbisyo na siya.
Ay, lotion powder. Hindi O, maming ka na. Papa Jack, hindi ganun. Lotion. Lotion na powder. Ano, hindi, wala, both, wala. Ay, teka lang. Serbisyo. Servisyo. Manpower. Manpower pa po, Jack. Oo, manpower. Ama. Mayroon kang gay power. Gana. Sige na. Robert, ano paglilingkod ni Papa Jack sa iyo? Papa Jack, kasi dati tumawag na ako last March. Oo, nasira ang buhay mo, no? Dati. Tapos, 3 ako years. nakasira? Hindi, Papa Kala Jack. ko ako bad trip. Sige, game. Yung guy na kwento ko sa inyo na 3 years kami nagsama. TLC. Charlie, Be, narito na ako. May dala akong food. Yung Hawaiian pizza na favorite mo, yung maraming pinya. At lagi nating ino-order kapag pumunta tayo sa pizza parlor. Tapos, ibinili na rin kita ng brief. Nakita ko kasi kahapon yung suot mong brief. Para ng bacon yung garter. Kaya ibinili kita ng 3 para I love you. Tiyak, super sexy ka kapag suot mo ito. High cut kasi. Teka lang ha, iinitin ko lang muna sa oven itong dala kong pizza para masarap lapangin. Hindi na. Ha? Huwag mo nang initin, Robert. Hindi na ako kakain. Bakit? Ayaw mo ba? Basta, iinitin ko at sabay tayong kakain. Susubuan kita. Di ba gusto mong ganon? Yung parang baby ka na sinusubuan ng food? Hindi nasabi eh. Hinintay lang talaga kita. Para makapagpaalam sa'yo. Para magpaalam? Teka nga, aalis ka? Oo. Heto nga oh. Nakalagay na dito sa bag ang mga damit ko. Be, huwag kang mag-joke. Hindi nakakatuwa. Hindi ito joke, Robert. Aalis na talaga ako. Bakit? Saan ka pupunta? Basta! Hindi pwedeng basta. Dapat alam ko kung bakit ka aalis. At saan ka pupunta? Be, iiwan mo na ako. Be, huwag mo itong gawin sa akin. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal na mahal kita. Ano bang kasalanan ko? Ano bang nagawa ko? Ba't iiwan mo na ako? Ayaw mo na sa akin? Hindi mo na ako love? Be, mag-isa nito ka naman. Bakit ka alis? Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako, Robert. Kailangan ko nang umalis. Hindi kita bibitawan. Ayoko umalis ka. Bali wala na lang ba sa'yo ang 3 years nating pinagsamahan? Ayoko na, Robert. Malinaw na ba sa'yo yun? Yun ang dahilan kaya iiwan na kita. Kaya tapos na tayo. No! Hindi maaari. Ano bang mali na ginawa ko? Be, ano? Hindi ko to kaya. Hindi ko kaya mawala ka. Saan kanino ka pupunta pag-alis mo rito? May iba ka na ba? Sasama ka ba sa Becky na madalas mong ka-chat? Dumating na ba siya galing sa ibang bansa? At siyang ipagpapalit mo sa akin? Oo, Robert. Kaya pabayaan mo na ako. Dahil hindi na ako masaya sa'yo. Minahal kita ng higit sa aking buhay. Ngunit bakit winalang bahala mo? Sabi mo sa akin ay di magbabago. Bakit ba ngayon ako'y iniwan mo? Ipinaglalaba, ipinagpaplansya at ipinagluluto ka. Bakit mo nagawa na ako ay saktan pa? Kulang pa ba ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo? Araw-gabi kumakayo ng masunod ang iyong gusto. Bakit kahit binibigay ko ang lahat ng layaw mo, di ko pa rin nadarama ang sarap ng pag-ibig mo?
sama-sama niya. Ang sama-sama niya, Tony. Friend! Ano ka ba? Tumigil ka nga riyan. Huwag kang magwala. Sayang yung mga gamit na sinisira mo. Oh, muntik nang tamaan ng basong hinagis mo yung LED TV mo. Mahal yon. Bakit siya ganun? Bakit ganun si Charlie? Basta niya na lang ako iniwan. Ginawa niya akong parang brief na pagkatapos paglumaan. Basta niya na lang iiwan at papalitan para kumuha ng bago. Bakit ba maluwag na? At maluwag na ang cutter? Ang sakit. At talagang sa brief mo pa ikunumpara? Pero friend, lalaki lang yun. Eh di, humanap ng bago. Marami riyan. Meron sa Recto, sa Circle, sa Monumento. Kahit sa sulok ng Metropolitan, may lalaki pwede mong jowain. Iba si Charlie, friend. Iba si Charlie. Eh, bakit nga? Kasi malaki. Malaking. Ganon! Malaking-malaki ang pagmamahal ko sa kanya. Oy, sinusukat mo talaga? Iyong pagmamahal mo? Oo. Kaya hindi ko na kayang mawala si Charlie. Siya ang buhay ko, Tony. Siya ang mundo ko. OA mo, Robert? Si Charlie lang? Nagkakaganyan ka na? Umayos ka nga! Gusto ko nang mamatay, friend. Hindi ko na kayang mabuhay na wala si Charlie. Love na love ko siya. Gusto ko nang mamatay. Ganon! Gusto mo talagang mamatay na, ha? Oo, friend. Gusto ko nang mamatay. Sige. Wait ka lang. Wait. Hintayin mo ako. Charlie, my love. My honey. My babe. Ba't mo ko iniwan? Please come back to me. Friend! Gusto mo na mamatay, di ba? Eto, kunin mo ang mga ito. Ano ang mga yan? Eto! Kutsilyo, lubid, saka lason. Mamili ka kung alin ang type mong gamitin sa pagpapakamatay. Ang bad mo, friend. Di ba? Sabi mo. Wish mo nang matsugi. Hayan. Pinadadali lang para matahimik ka na. Kasi sumasakit na mga eardrums ko sa pagngawa mo. Para kang bakang mangangana. Friend, pag kutsilyo, isasaksak mo, duduguin ka. Para kang may regla. Pag lubid naman, magbibigti ka. Lawit panlaban mong dila at magiging tsaka ang face mo. Ayoko niyan. Kaya ang suggestion ko sa'yo, friend, maglason ka na lang para bilis to death. Ay, walang hiya ka, friend demonyo. Kahit ikaw ang sasakalin ko. Naniniwala ka na kaya kong gawin yun. Naiwan si Robert para sumama na sa'yo pagdating mo galing sa ibang bansa. Oo, Charles. Naniniwala ako sa'yo. Kasi ginawa mo. Ngayong narito ka na, magkasama na tayo. Teka, ba't ba akong pinili mo? Kailangan ko ba bang sagutin yan, Darwin? Gusto kong sagutin mo, Charles. Dahil mas mahal na kita kaysa kay Robert. Ay! Kinilig naman ako doon. Pakiramdam ko, ang haba ng hair ko. Don't worry, Charles. Patutunayan ko sa iyo na hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Matatanggap mo ang gift ko sa iyo. Agad-agad! Talaga? Oo! At maliligayahan ka! Pero dapat, ako muna ang maligayahan. Halos di ka na naglilinis nitong room mo, pinsan. At tingnan mo yung itsura mo. Mukha ka ng pindangga. Haggard na haggard ka na. Luz Valdez na ang beauty mo.
Pabayaan mo na ako, pinsan. Ay, paano ka makakahanap ng bagong jowa niyan? Kung ganyan ang itsura mo, baka pati ang business mo pinababayaan mo, ah. Hindi. Dahil lalo lang magiging miserable ang buhay ko kung pati yun pababayaan ko. Buti alam mo yan. Pero dapat pati ang sarili mo, huwag mong kinakalimutan. Masaya ang buhay, Robert. Noon yun. Nung kasama ko pa si Charlie. Eto ka na naman eh. Pwede ba, pinsan? Kalimutan mo na rin ang hudas na yon. Ginamit ka lang niya. Pagkatapos mong ibigay ang lahat, pati laman ng ATM mo, ibinigay mo. Tapos, basta na lang siya magdi-disappear? Para sumama sa iba? Worthless siya, pinsan. Hindi mo siya dapat pinanghihinayangan. Kaya move on. Move on, cousin. Tama si cousin. Dapat ko lang kalimutan si Charlie. Kailangan kong mag-move on. Kaya lahat ng bagay na magpapaalala kay Charlie sa pad ko, haalisin ko, papalitan ko, pati ang plato na pinagsasaluhan namin pag kumakain. Ididispatch ko na, pati perfume na gustong-gusto niyang gamitin ko. Papalitan ko na rin. Magpapalit na rin ako ng brand ng toothpaste, kape na iniinom, deodorant, pati brand ng brief na pareho namin sinusuot. Papalitan ko na rin. Para makalimutan ko na siya. Buti at nakaget over ka na sa heartache na pinagdaanan mo, Robert. Of course, sister. Naisip ko kasi walang mangyayari sa buhay ko kung patuloy akong magpapaapekto sa nangyari at mabubuhay sa memories ni Charlie. Saka di ba sabi ko, lalaki lang yan. Marami pang pwedeng dumating sa buhay mo na much better. Oo nga, friend. At mukhang dumating na nga siya. Ang lalaking sinasabi mo dahil nakita ko na. Sabi ko na nga pa, mapapansin mo ang boylet na regular naming customer dito sa parlor. Sino siya, friend? Yung ginugupitan ng kasama mo? Shh, Jeric ang name niya. Friend, cute siya. At bagets pa, ha? Tapos na siyang gupitan? Teka, ha? Ipapakilala kita sa kanya. Jeric! Wait lang! Halika muna rito! Bakit, Tony? Ay, nako. Meet my friend, si Robert. Generous yan. Hi, Robert. Hello, Jeric. Lalo kang nagiging cute habang tinititigan. Pwede ka? Ha? I mean, kung pwede kang ma-invite para mag-snack. Ganon? May bagong jowa ka na? Oo. Kaya pala ganyan ang pagkakangiti mo? Wagas na wagas? At saan mo naman siya nakilala, ha? Sa parlor ng isa kong friend. Cute siya, pinsan. Ay, careful ka, pinsan, ha? Baka mamaya, katulad din siya ng ex mo. Hindi siguro. Iba-iba rin ang mga lalaki. Di nakalimutan mo na si Charlie. Oo. Kaya focus na ako dito sa bago kong jowa. Para sa'yo, Jeric. Bagong cellphone yan. Android yan. Pwede mong gamitin sa pag-Facebook o Twitter. At mapapanood mo mga video sa YouTube. Hindi naman ako humihingi sa'yo ng bagong cellphone, Robert. Alam ko. Pero nakita ko kasi luma na yung cellphone mo, kaya ibinili kita ng bago. Nagustuhan mo ba? Oo. Ang cool nga. Astig. Ingatan mo yan, ha? Oo. Galing sa'yo to eh. Saka alam kong mahal ang pagkakabili mo nito. Siya nga pala, Jeric. Di ba tapos ka na ng high school? Oo. Hindi nga lang ako nakatungtong ng college. Dahil hindi ako kayang suportahan ng parents ko. Kaya nga nagpunta ako rito sa Manila para makipagsapalaran. Bakit mo na itanong? Jeric,
Yes? Gusto mo bang mag-aral? Papag-aralin mo ko? Oo, sana. Anong kapalit? Alam mo na. Ikaw na talaga, friend. Ikaw na. I just want to help him, sister. Kaya ko pinag-aral si Jeric. Gusto kong marating siya. Kung sa bagay, mabuti yung ginagawa mo. Saka para din naman sa future namin yun, di ba? Bakit? Ikaw ang gusto niya makasama sa future na pinapangarap niya? Ouch! Nakaka-hurt ka, friend, ha? Yan ka na naman. Bakit, Robert? Huwag mong sabihin hindi mo alam yan na posibleng ang taong karelasyon mo ngayon pwedeng mawala uli sa'yo like Charlie. Walang forever na relasyon sa tulad natin. At accepted ko yun. At kung totoong lalaki yang si Jeric, girl pa rin ang hahanapin niya kapag gusto na niyang magkaroon ng pamilya. TLC. Nakita ko siya nakita ko siya sa Pasay, mga bandang July. Ano pong ginagawa niya sa Pasay? Naghahanap na siya ng trabaho. Anong ginagawa mo sa Pasay? Di, dumaan lang doon ako, Papa Jack, kasi galing ako ng Makati. Nakita ko po naglalakad sa Pasay. Salubong ko talaga siya. Kasama nung guy niya. Ala? TLC. Teka, si Charlie ang makakasalubong kong ito, May kasama siya. Siya ata yung ipinagpalit niya sa akin. Nakita niya ako. Pero parang umiiwas siya. Ako na lang ang lalapit. Tutal, tanggap ko na ang nangyari sa amin. Hindi na ako magtatanim ng galit. Saka masaya na ako kay Jeric. Charlie? Robert? Ikaw pala. Kumusta ka na? Ayos lang. Sino siya? Si Darwin. Siya ba? Oo. Kumusta ka? Okay lang ako. Lunchtime ngayon. Kumain na ba kayo? Hindi pa eh. Pero okay lang kami. Halika, kain muna tayo. Ano, Darwin? Samahan natin si Robert? Sige. Masama raw tong tumatanggi sa grasya. Oo, nakakabulag daw yon. Teka, saan ba kayo galing? Nag-a-apply kami ng trabaho. Pareho kasi kaming nawalan ng trabaho eh. Kaya heto, araw-araw nakikipagsapalaran na makakita ng bagong work. Ganun ba? Buti pa kumain na muna tayo at saka natin pag-usapan yung problema nyo. TLC. Tapos Papa Jack, nung may isa sa customer ko, naghahanap ng sekretary niya. Kasi college graduate naman siya. Tapos may kaya naman siya ang utak niya. Pinapasok ko siya ng trabaho. TLC. Hello, friend. Robert, bakla. Napatawag ka. Busy ka ba sa work mo, sister? Hindi masyado. Oh, ano meron? Ba't ka napatawag? Hihingi sana ako ng favor sa'yo. Alam ko na ikaw lang ang makakatulong sa akin. Wag lang pera ha, dahil mas rich ka na sa akin. Hindi ano kasi girl, may irirekomenda sana ako sa'yo. Baka pwedeng maipasok sa trabaho dyan sa company ninyo. Nakapag-college siya. Ano, okay lang ba? Sino ba siya? Boylet mo? Hindi na ngayon. Dati, kasi need niya ng work. Ano, mapagbibigyan mo ba ako, Doris? Ikaw pa. Marami yata tayo pinagsamahan. Papuntahin mo na lang dito at pagdalhin mo ng resume. Ako na lang bahala sa kanya. Thank you ha, sister. Ang bait-bait mo talaga, kaya love na love kita. Tinulungan mo pang magkaroon ng trabaho ang Charlie na yon? Oo, pinsan. Malibang ginawa ko. Gusto ko lang makatulong. At siya pa talagang tinulungan mo? Natural. Siya ang nangangailangan ng tulong. Asus, hindi rin no. Marami dyan na nangangailangan. Ba't hindi mo tinulungan?
Lukarit ka talaga. Si Charlie yung humingi ng tulong, di ginawa ko lang kung anong mabuti. Pati yung Becky na ipinagpalit niya sa'yo, binigyan mo rin ng work? Hindi, si Charlie lang. Sobra na kung pati siya tutulungan ko. Saka nakakaawa kasi si Charlie. Naku, kung nakita mo lang siya, nabawasan ang kagwapuhan niya. Parang ang lumiit ang katawan niya. Di tulad nung kami pa. Gwapong-gwapo siya sa itsura niya. Palibhasa, naalagaan ko siya ng husto. Ibinigay ko ang lahat ng gusto niya. Pero ngayon, para siyang kargador. Teka nga, bakit ba over pa rin yata ang pagka-concern mo sa Charlie na yon? Hindi no. Yun ang nakikita ko, pinsan. Ano ka ba? Kahit paano, may pinagsamahan kami ni Charlie. Yun lang kaya ang dahilan? Baka naman in love ka pa rin sa kanya. Love mo pa rin ang ex mo, no? Hindi na, Maylin. Tapos na kami noon. Saka may Jeric na ako. At happy ako sa kanya. Wala na akong feelings kay Charlie. Totoong gusto ko lang siyang tulungan para hindi siya magmukhang kawawa. Teka, Jeric, anong nangyari sa'yo? May black eye ka? Wala to, Robert. Anong wala? May black eye ka nga, oh. Na paano ba yan? Napatrouble ka ba? Medyo. Diyos ko naman. Ba't ka nakikipag-away? Nakakapikon kasi. Hindi ko na kayang palagpasin yung mga sinasabi nila. Yung tungkol sa'yo. Tungkol sa akin. Alam kasi ng ibang kaklase ko na ikaw ang nagpapaaral sa akin. Na jowa mo ako. Sinasabihang scholar daw ng bakla. At pinipirahan lang daw kita. Di ko na matiis yung mga naririnig ko. Kaya inupakan ko na sila. Ano ka ba naman? Dapat hindi mo lang sila pinansin. Wala lang magawa ang mga yun. Paano ngayon yan? Baka risbakan ka ng mga lokong yun. Kaya nga ayoko na munang mag-aral, Robert. Baka lalo lang lumaki ang gulo at madamay ka pa. Kaya mag-stop na lang muna ako. Well, sige. Kung yun ang gusto mo, kesa naman kung ano pang mangyari sa'yo. TLC. Tapos Papa Jack, nung mga isang araw, nag-text sa akin, tulungan mo ako kasi hirap na ako. TLC. Sino kaya itong oras na ng gabi nagte-text pa rin sa akin? Tsaka number lang. Wala siya sa phone book ko. Teka at babasahin ko. Good PM, Robert. Sensya na sa istorbo. Ask sana me ng help. May problem kasi ako. May nangyari sa mata ko. Nag-away kasi kami ng partner ko at need ko maipadoktor. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Si Charlie ito. Si Charlie ang nag-text at humihingi ng tulong? Hirap na daw siya. Ano ako? DSWD? Pero si Charlie nga kaya ang may-ari ng number na ito? Tatawagan ko siya. Gagamitin ko ang iba ko pang SIM card para makontak siya. Idadial ko na ang number niya. Nagri-ring. Hello? Hello? Ba't di ka sumasagot? Sino ka ba? Hello? Si Charlie nga yun. Kabisado ko ang boses niya. Pero, ba't... may trabaho na siya. Dahil ipinasok ko. Saka magjojombagan sila tapos pag may nangyaring di maganda, ako ang lalapitan para magpagamot. Wala akong pork barrel na ibibigay sa kanila. Kay Napoli sila pumunta. Si Charlie, tumatawag siya. Kailangan ko ba siyang sagutin?
Kailangan ko bang makipag-usap sa kanya? Ang kulit. Sagutin ko na lang. Hello? Robert, salamat at sinagot mo ang tawag ko. Bakit ka napatawag? Ayokong sabihin dito sa telepono. Pwede ba tayong magkita? Saan? Ano bang pag-uusapan natin, Charlie? Robert, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tutal, iyon naman talaga ang dahilan. Ba't gusto kong makipagkita sa'yo? Ano nga ba yun? Hindi ko na kaya makisama pa kay Darwin. Ayoko ng ugali niya. Marami kaming hindi na pagkakasunduan. Palagi na lang kaming nagtatalo. Ano ba yun? Gusto ko nang bumalik sa'yo. Nagsisisi na ako at iniwanan kita. Akala ko mas magiging maganda at masaya ang buhay ko sa kanya. Pero mali eh. Hindi ganun ang nangyari. Lalo lang ako nagkaroon ng problema. Robert, bigyan mo pa sana ako ng isang pagkakataon. Charlie, ano ba yung pinagsasabi mo? Robert, gusto ko nang bumalik sa'yo. May kasama na ako ngayon. Mag-iisang taon na rin kami. Okay lang sa akin. Kahit may iba ka na. Basta ang gusto ko, umalis na kay Darwin. Oh my God. At doon na muna ako sa iyo titira. Wala kasi akong ibang pupuntahan kapag umalis ako kay Darwin. Pero Charlie, di ba may pinagsamahan tayo? Alam kong minahal mo ko. At minahal din kita. Hindi mo ba ako matutulungan? TLC. Gusto niyang bumalik sa bahay. At napaisip ka? Oo, nag-isip ako. Siyempre. Kasi mahal mo pa. Hindi, wala na. Wala na talaga. Wag kang ang plastic, ha? Baka isako kita. Papa Jack, totoo yun. Tigilan mo ako. Nakamove on ako kasi... Huwag mo na akong baklain pa, pre. Papa Jack, Robert, yan. meron Nakabakla ako. kang kausap. Meron na ako, Papa Jack. Ay, nako. Mahirap talaga, mga kaibigan, di ba? Oo. Ang kausapin ng mga tao may sariling paniniwala pero iba ang ginagawa. Ikaw yon. Hindi, Papa Jack. Chusera. Ayun pa katotoo no? TLC. Magpapadala ka sa drama niya, Robert? Plano mong pabalikin si Charlie sa bahay mo? Kasi naman naaawa ako sa kanya, Tony. Ay, sister, nako. Sure ka ba? Naawa ang iyong nararamdaman mo? Naman. Kaya gusto mong pabalikin ang lalaking yon? Oo, Tony. At sinong maniniwala sa'yo na awa lang yan? Deny? Deny ka ba? Love mo ba rin siya? Iyan ang sabihin mo? Ano ka ba? Hindi na. Kung sabunutan kaya kita, hilahin ko lahat ng buhok na pwede kong hilahin sa'yo. Ay, ang sakit nun ha. Masama bang tumulong? Hindi. Kung talagang pagtulong ang gusto mo, pero sa nakikita ko, kaya ibig mong pabalikin si Charlie. Kasi love mo pa rin siya. Yes mo. Andyan pa rin sa loob ng dibdib mo at ibaba ng puson mo. Exclamation point! Ewan ko sa'yo. Ayaw mong aminin, pero yun ang malinaw na katotohanan na mas malinaw pa sa purified water na tindarian sa kanto. Saka, sister, ano? Kapag pinatira mo uli si Charlie sa inyo, anong magiging papel ni Jerry? Paano ngayon siya? Doon rin siya. Anong akala mo kay Jerry? Manikin? Walang damdamin? Hindi naman ganun. At hindi masasaktan kapag itinuloy mo yun? Saka, ano ba talagang drama mo? Threesome ang peg, sister? 3 magkasalo? Anong gagawin ko? Confused talaga ako, Tony. Wait ka lang ha. Ikukuha kita ng martilyo. Ano? Baka sakaling kapag ipinukpok mo dyan sa iyong ulo, matauhan ka at malaman mo ang sagot sa problema mo! Ganon! Eto para sa'yo! Alam mo bang ikaw lang ang hinihiling ng puso ko? Alam mo namang mahal kita, hindi mo naman napupuna na nandito lang ako kumakatok sa puso mo. Pero ito pa rin ako, pinipilit ko sarili ko, nahihirapan
bumababa sa puso ko. Tingnan mo nga itsura ko, di ko na alam pangalan ko. Saka iisip ko sa'yo, kaya ayoko na sa'yo. Oh, oh, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Ilan ba naman na barbecue, ilan ba naman na Mountain Dew. Saka lilibre ko sa'yo, ubos na nga ang pera ko. Kapag kausap mo naman, kapag tumingin ang nakasmile, ay eto naman ako, nagpapakute pa rin sa'yo. Oh, oh, ayoko na sa'yo. Oh, oh, ayoko na sa'yo. Sa dami ng tao sa mundo, tadhana ba ito? Ba't ba ako nilalamig? Ba't ba ako nanginginig? Namamatay na ba ako pag may lumalandi sa'yo? Di naman ako napapraning, di naman ako humihiling. Pero bakit ganito? Sumisikip ang dibdib ko. Oh, oh, ayoko na sa'yo. 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 Oh, ayoko na sa'yo. Oh. TLC. The Drama Special. Ay, nako, Mama Tanya! Bakit parang garalgal ka? Ha? Ayan, kumusta ka na? Eto, humihinga pa. Long time no hear. Oy, sa kalaman po ng mga nakikinig po ngayon, kapwa kabisyo, si Tanya po inatake po ng lalaki sa kondo. Oo, yung lalaki po hindi nakapaligo. Kaya nga hindi nakapaligo yung lalaki. Ayan tuloy dahil naamoy mo, hinika ka. Mama Tanya, may radyo ka ba dyan? Pakihinaan nga. Apa, pakihinaan ko yung radyo. Papajack lang. May radyo ba dyan? Thank you po, nanalo ako sa Wawawi. Salamat po, tumawag kayo, nanalo ako na 1,000,000. 1,000,000? Oy, may tax yun, 1 million din. 90%. Actually, 1,100,000 eh. Uy, Mama Tanya, napakinggan mo yung drama natin. Oo naman, kadiri si Tony. Ang pangit na bakla ni Totoy Bato. May nagsabi nga dito, Mama Tanya, si Totoy Bato daw, dahil nalunok niya yung bato, naging dar na nga daw siya. Batong buhay pala yung nalunok. Corrected by. Pero alam mo, dahil maraming lalaking manloloko, bakla na lang din yung aking mamahalin. Pwede ba yun? Pwede pero dipindi. Oy, kapwa kabisyo, para po sa inyong kaalaman, andito po ako sa bahay. Actually, sa kapitbahay. Nakikigamit ang telepono. Alam mo naman sa amin, bundok, walang landline, di nga nakaabot yung coke dun eh. Magkano per minute yan? Magbayad ka, wag mo ililista yan kay Aling Doris, ha? Baka 5 piso ka. Tama sa'yo yung may-ari. 5 piso kada ano yan, minuto. Sige po, ganito po. Sige, ibigay mo na yung tot mo, Mama Tanya. Tapos yung may-ari po, timer starts now. Para makatipid. Yun, kapwa kabisyo, alam nyo, wag nyo po Mama Tanya, teka lang. Wag mo halikan yung telepono. Yan. Ilayo mo na konti. Alam mo ngayon lang nakagamit ng telepono, kaya yan. Kasi mama, pumuputok ka. Ay, naku. Rinig ba yung plema? Hindi naman. Pero layo ka lang na konti sige. sa telepono. Huwag ka masyadong close sa telepono. Ayan. Huwag ka magalala, bababad ka dyan bukas, hanggang bukas. O, push. Ayun na nga, kapwa kabisyo, hayaan yung matutunan ng mga taong hindi nang hinayang saktan kayo ang lesson na dapat nilang matutunan. Hindi ko naman sinasabi po na gaganti. Pero kapag hindi mo sila
pinamihasa, naturally, mararamdaman nila yung pain na the same na na-experience mo. Yan po yung susi Huwag silang pamimihasahin. Basta ka na lang iiwan tapos babalik kapag di na sila komportable, di ba, Mama? Correct. Alam mo, Mama Christine, kaya nagkakaroon ng mga taong nananamantala ay dahil sa mga taong pumapahayag samantalahin sila. Yun. At kung ikaw ay isang matalinong Becky o bading o bakler o isang matalinong tao, maninindigan ka at hindi mo hahayaang ulit-ulitin sa'yo yon. Kapwa kabisyo, Mama Christine, hindi lover ang tawag sa mga lalaking ganyan, kundi oportunista. Yun! Kasi alam nila yung weakness mo, kaya naman doon kanila inaatake, doon kanila tinatarget. So, Becky's out there, bigyang halaga ng, habang may nagtitinda ng ice cream dito. So, Becky's... Uy, dalan mo ko dito, ha? Binatog pala yun, binatog. Binatog. Uy, namimiss ko na magbinatog. Anyway. So, Becky... Kahon nga yung nagbibinatog na yan. Ang ingay-ingay, may ginagawa tayo dito. Hoy, baka hikain ka. Huwag ka tumawa. Ayaw, umalis sa tapat ng bahay. Pakialis mo yan. Hoy, mambibinatog. Shhh. Patahimikin mo. So, Becky's, bigyang halaga ang sarili at huwag hahayaan yung mga ganyang boys ay samantalahin ang kahinaan nyo. At kung meron ka man gustong certain reaction from people, dapat meron kang corresponding appropriate action from your side. Para totoong respeto ang makuha mo, dapat merong totoong respeto para sa sarili. Yun lang, Ma. Corrected by? Uy, naririnig ko yung kapitbahay yun, nakikinig, ha? Oo. Malakas ang tumatawa din, Oo, hindi na kami nagpapatawa. Ano ba yan? Ay, umalis na nabibinatog. Sabi ko kasi uutang ayaw pala. Pero Mama Tanya, tama yung mga nasambit mo, no? Ang pagmamahal po, kabisyo kapwa, libre po yan at walang bayad. Ayun, pahina muna ng sound, Mama, parang nagfi-feedback tayo na kunti. Oo, mag-headset ka mo sila. Yan, hininaan niya na daw. Ayan. Thank you so much! Yun nga, libre po yan at walang bayad. Lahat po kasi hodang girl, boy, bakla, tomboy, confused. O, di ba meron ng Mama Tanya? Lahat po ay malayong magmahal ng walang tinatapakang tao. Sadyang mahiwago po talaga yung mundo ng pag-ibig. Pag dumating na yung taong magpapatibok ng puso mo, mahirap po ito labanan. Lalo kung yung puso at isipan mo, siya na yung sinisigaw. Ngayon ang tanong dito, Mama Tanya, bakit ang bakla kapag ka nagmamahal, sobra-sobra? Bakit ang bakla kapag minahal ng lalaki, parang may habol lang? May nagmamahal ba ng tunay na lalaki sa isang bakla? Sa unang tanong na bakit ang bakla pag nagmahal ng sobra, kasi, let's face it, na sa mga tulad nilang Becky o bakla, nahihirapan talaga silang makahanap ng tunay na tatanggap sa kanila at mamahalin sila kung sino man sila. Kaya kapag nahanap nila yung taong yon, ibinibigay nila lahat, mapatunayan lamang na tunay ang kanilang pagmamahal sa tao na yon. Pangalawa, they treat the person as if he's the last one na mamahalin niya dahil hindi naman ganun kadali maghanap ng another guy na magmamahal sa kanila kahit sabihin pa natin na nanganganak ang mga Becky. Diba? Sino kayo mga magulang nyo? Ngayon yung next question, bakit ang bakla kapag minahal ng lalaki parang may habol lang? Yung mga lalaking yun yung sinasabi mo, Mama Tanya, na opportunista. Diba? Yung mga lalaking walang kwenta kasi tinitake advantage nila yung kahinaan ng isang bading. Inaabuso nila yung isang bakla. Na sana kapag nakita mo na yung ganung eksena, ikaw na Becky ka, bumitaw ka na. Huwag mong hayaan na forever ka na lang gatasan ng lalaking yan. Sakit, diba? My boot. Malay natin, di ba, yung totoo na magmamahal talaga sa'yo, hindi siya, kundi nasa tabi-tabi lamang. Huling question, may nagmamahal ba ng tunay na lalaki sa isang bakla? Opo, meron. Mga lalaking nagmamahal hindi dahil sa pera mo o kung ano yung kaya mong ibigay sa kanya. Yun po yung tipo ng mga lalaking hanap pure love po. Di ba yung walang perang involved, di ba, Mama Tanya? Ngayon naguguluhan ka, Robert, kasi bumabalik ngayon itong si Charlie. Sabi mo, babalikan mo siya hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil naawa ka sa kanya. Di ba yun yung sabi niya kay Papa Jackie? Oo. Kabisyo kapwa, tandaan po natin ito, no? Hindi mo babalikan ang iyong dating karelasyon dahil naaawa ka lang. Babalikan mo siya dahil mahal mo siya.
Correct. Nakakaloka, di ba? Babalik-balik si Charlie kasi hindi ko na siya mahal. O kaya, pinalitan niya si Robert, pumunta siya kay Darwin, iniwan ko siya dahil mas mahal na kita. Wow! Ano to, game? Di ba? At saka mama, kung babalikan ni Robert si Charlie, pero andito naman, sino yung bagong jowa niya? Si... Darwin? Hindi, si Jeric. Si Jerry. Kung iiwan niya si Jeric para kay Charlie, di wala na silang pinagkaiba ni Charlie. Correct! Pareho na silang Naintindihan mo yun? Kaya dapat manindigan siya. Ipakita niya kay Charlie na iba ako, sorry. Correct. Kahit magkandagapang ka dyan at magkandakain ka ng binatog, Sikat si binatog eh. Oo. Diba? Totoo yun ha. Tsaka, ako, Mama Tanya, totoo lang nung narinig ko yung sinabi ni Charlie na dun kay sino yung jowa niya, si Rico Panyero? Oo. Diba? Yung si Darwin. Nung sinabi niya na iniwan ko na siya dahil mas mahal na kita, parang nagpantig yung tenga ko eh. Parang ganun ba pag magmamahal? Kapag may nahanap kang kapalit, iiwan mo na siya agad-agad. Oo, greener pasture, ganun ba yun? Correct! So, ganun din yun, Robert. Okay, sabihin natin na pababalikin mo siya sa piling mo. Papaano kung may mahanap na naman siya na mas better sa'yo? Correct. Di nga ka na naman. Ay, nako. Di ba? Tsaka nandiyan na naman si Jeric siya na lang. Oo. Pag-aralin mo na lang ulit. Tumigil nga na pag-aaral si Jerry kasi nga ina-alas ka. Nakakalungkot lang na talagang hindi po katanggap-tanggap yan sa lipunan. Basta as long po as nagmamahalan kayo, wala kayong sinasaktang ibang tao, gano'n na lang po. Ngayon, Robert, pag-isipan mong maigi, kung sinasabi mo na babalikan mo siya dahil naaawa ka, wag na wag mong gagawin yan. Unless makikipagbalikan ka kasi mahal mo talaga siya. Pero isipin mo rin yung mga consequence kung tama ba na balikan pa yung na yon. Oo. Diba? At saka, halatang-halata naman, Robert, na kaya ka babalikan. Dahil kinukuha niya yung kahinaan mo eh. Correct! O alam niya na mahal mo pa siya. So, yun, dun kanya pinupuntirya. Correct! Eh, alam niya hindi ka makakatanggi. So, tali-talinuhan, di ba? Matalino naman ang mga Becky. Mabuhay, mga Becky! Ako I'm very proud sa mga Becky na malayo yung nararating. Malayo yung, di ba? Malayo yung nararating from Rotonda nakapunta ng Tagaytay, ganyan. Ano ba yun? Literal ito, te. Di ba? So yun, Robert, siguro bago ka makapagbalikan sa lalaking yan, sa bugatahong na lalaking yan, think not just once, twice, kundi maraming beses. Diba, isipin mo rin yung sarili mo. Yung sinasabi ni Mama Tanya na respeto sa sarili mo. Kung gusto mong respetuhin ka nito ni Charlie. Kasi sabi nga, walang magagamit kung walang magpapagamit. Ganon. Correct. At walang manghuhut-hut na lalaki kung wala namang nagpapahut-hut na bakla. Correct! Isang malaking check ng pusha na ball pen. Rainbow gusto ko. Rainbow? Ang dami naman nun, mahal sa tinta. So, yun nga po ang kwento natin ngayon. Diba? Mama Tanya, kumusta ka na? Eto, magde-nebulizer uli. Nire-ready ko na yung nebulizer. Sabi ko kasi huwag ka tumawa eh. Magpapausok na ako mamaya. Hay na naman ako. Anong kulay ng usok na yan, Mama Tanya? Gusto ko kulay ng usok mo, purple, ganyan. Mag-picture ka nga na nag-nebulizer ka. Ayoko. Tapos, ilalagay kita sa wheelchair. Kalinya mo sila Napoles, sila Corona, PGMA. Tapos sasabihin ko, I am sorry. Ay, kung ayaw mo mag-edit, sige, papa-edit ko sa mga kabisyo kapwa natin. I am sorry, hindi ako nakapasok. Ang hirap tumawa, sumasabit, pumuputok, nag-Happy New Year. Happy New Year! Eka lang, ubo lang ako sige, i-push mo yan. O diba, habang po si Mama Tanya po ay inuubo. Ayan na, nakaubo na. Hindi alam, kasi wala pa bang marating na pera dyan? Ha? Narinig mo? Oo. Parang nagtatransform ka kapag ka umuubo ka. Parang hindi kasi Tanya Chinita. Parang kasi Tanya Chinito. Nagiging Wag ka kasi tumawa. Ako na lang tatawa. Sige. Meron ka bang medics dyan? Ang bad ko tinatawa. Ano ba yan? Next time magpapadala ako ng medics dyan, ha? Hindi, Mama Tanya, magpagaling ka. Ha? Magpagaling ka. Thank you. Kayang-kaya mo yan. Magpapadala ako ng lalaki dyan, don't you worry. Baliw.
Sige na nga, tama na to. Sige na, Tanya. Magbabay ka na. Ako na bahala sige, dito. babay po. Thank you, Kapo Kabisyo. Pasensya na kayo. Promise, bukas magbabalik loob na ako. Magbabagong buhay na ako. Sa totoong microphone na ako magsasalita. Sino kaya ang salarin? Pero wag mo pilitin, ha? Kapag hindi carry, wag pilitin. Pag hindi carry, wag pilitin kasi masakit. Ay, nako. Baon-baon ko naman yung nebulizer eh. Mahirap na. Malayo yung bahay mo kapag sinugod ka namin sa bahay mo. May malapit na mga ospital. Basta, pagaling ka, ha? Sige na, bye-bye, Mama Tanya. Thank you, bye-bye. Mwah. Bye-bye, Kapwa. Bye-bye, Kabisyo. Bye, Mama. Bye-bye. So, ayan nga po si Mama Tanya Chinita. O, diba, kinikerry ng powers namin yan. We will find ways of. Ganyan namin kayo ka-love, kabisyo, kapwa. Gagawa kami ng paraan kahit tumitirik na yung mata namin, ipupush pa rin namin ang umariba sa radyo. That's what we call, yeah. So, eto na nga po yung mga gumanap sa ating TLC The Drama Special sa kwento po ni Robert! Ang gumanap bilang Robert, walang iba kundi si Diego Bandido, bakla ka! Masyado kang malantod! Eto naman bilang Charlie, si Christopher po gumanap bilang Charlie, ang Bato. Bato na gumanap na bakla, parang hindi ko talaga ma-imagine. Si Totoy Bato bilang Tony, si Rico Panyero bilang Darwin, si Rakitera bilang Maylene, at si Doris, yung tinawagan ni Robert. Hindi po pala sinisihista yun, si Shai Tisay po yun. Opo, may hika rin po yung script namin. Si Shai Tisay. And of course, yung Jeric, yun po yung aming magaling na Master Charles. Dito po sa istasyon, aming production, Channeline Bumbulay. Siya po yung gumanap na Jeric. Ito po ay mula po sa panulat ni Gani Halamanan, sound engineer Jason Sagun, musical scorer Danny Frias, directed by Salvador M. Royales. Hoy, bukas panibagong kwento na naman ng pag-ibig ang ating tatambayan dito po sa 90.7 Love Radio at sa Yes FM. At sana na makasama ko na si Mama Tanya Chinita. I'm so sad. Hirap na ako. Sabi? I-follow niyo na po kami sa aming mga social networking site. Ako po at Christindera907, Instagram Christindera907, Facebook, facebook.com/Christine101. Kay Tanya Chinita naman po sa Twitter, DJ Tanya Chinita, Instagram Tanya Chinita, at sa Facebook, Tanya Chinita. Idamay mo na rin ang Yes FM Manila. O ganyan talaga, radyo, dalawa lang yan. Kung di love, edi yes. O diba? Hello? Kumusta ka na? O siya, muli po, nakasama mo ako po. Ako po. Ako po, buto! Ako po si Miss K. Christindera, ang nag-iisang kantata tindera DJ na may K. Miss K kagandahan, Miss K. Christindera. In behalf of Tanya Chinita, maraming salamat ng bonggang-bongga. Nakasama mo sa isang upuang dramahan, isang upuang yamutan, isang upuang iyakan kapag ka alauna na. Alam mo na yan, drama na. Pahalok ako, be. LC. The Drama Special.